Sa nakaraang kabanata ginulat ni Yuji ang lahat matapos niyang ipakita ang kanyang pambihirang lakas. Nilabas ng sorcerer ang kanyang mga kakayahang nagmula sa kanyang awakening. Ginamit niya din kontra kay Sukuna ang curse technique nito na Shrine. At pinatikim ni Yuji sa King of Curses ang sunod-sunod na Black Flash. Subalit, noong akala ng marami na dumating na ang katapusan ni Sukuna, ipinakita ng chapter 258 ang muling pananaig ng King of Curses. Sapagkat sa kabanatang ito, gagamitin ni Sukuna ang kanyang Domin Expansion at ang kakayahan niya sa paggamit ng apoy. Naglalagablab ang mga eksena ng kabanatang ito at alam kong nagiinit na kayong makita ang mga kasalukuyang kaganapan. Kaya magtungo na tayo sa aking paliwanag. Nagumpisa ang chapter 258 sa pagtalakay ng tagapagsalaysay sa reverse curse technique ni Satoru Gojo. Sinabi dito na matapos mabitawan ng sorcerer ang kanyang ikalawang Black Flash sa katawan ni Sukuna, nagawa ni Gojo na mapagaling ang kanyang utak, matanggal ang matinding stress na naipataw sa kanyang katawan at maibalik ang nawala niyang lakas dahil sa pagpapagaling sa sarili. Ang level ng paggamit na ito ni Gojo sa kanyang reverse curse technique ay magagawa na din sana ni Sukuna. Mapapatubo na sana nito ang kanyang mga naputol na braso at mapapaslangan lahat ng mga sorcerers na kanyang kinakalaban. Subalit, dahil sa 7 sunod-sunod na Black Flash ni Yuji Itadori, nabigo ang King of Curses na mapanumbalik ang kanyang reverse curse technique. Ang paliwanag na ito ay sinabi na ni Choso sa chapter 256, kaya naging malinaw na sa atin ito noon. Ang hindi ako sigurado ay ang pagkasabi ng tagapagsalaysay na 7 Black Flash lamang ang nabitawan ni Yuji, kahit ang bilang natin ay 8 ito. Makikita natin si Sukuna na nasa mas mataas na palapag at nakatingin kay Yuji, habang ang ating bida naman ay nakikipagtitigan din sa katunggali at nakahanda na sa mga susunod na mangyayari. Ang eksenang ito ay nagaganap ilang segundo matapos ang huling Black Flash ni Yuji. Lumipat ang eksena sa tuktok ng isang gusali kung saan makikita natin ang dalawang cursed users na sila Miguel at Laru. Pinuri ni Miguel ang kanyang kaibigan dahil sa malaking tulong nito sa laban. Si Laru at ang kanyang curse technique ang nagbigay ng pagkakataon kay Yuji na mabitawan ng una nitong Black Flash, kaya deserve ng cursed user ang lahat ng papuri. Sinabi ni Miguel na sobrang dalubhasa si Laru sa paggamit ng kanyang kakayahan. Sumagot naman ng cursed user sa pagsasabi na malapit na sana siya sa langit. Lumingon muli si Miguel sa lokasyon kung nasaan sila Yuji at Sukuna. Sa kanyang pagtingin dito, nagulat ang cursed user nang makita ang isang napakadilim at napakalaking enerhiya na nabubuo sa lugar. Nagmumula ito sa muling pagbubukas ni Sukuna ng kanyang Domin Expansion na may pangalang Malevolent Shrine. Ang nakakapagtaka dito, wala ang malaking dambana na kadalasang nabubuo sa tuwing ginagamit ni Sukuna ang kanyang Domin Expansion. Sapagkat sa pagkakataong ito, isang malaking nilalang na nakalutang sa ere ang makikita sa likod ni Sukuna. Merong malalaking mga mata ang halimaw, katawan na parang napupuno ng mga sanga at 2 kamay na bumubuhat sa King of Curses. Ayon sa paliwanag ng kabanata, ang Domin Expansion ni Sukuna ay bumalik matapos ang kanyang mga Black Flash. Napalabas niya ito sa pamamagitan ng pagbago sa mga hand signs at paggamit sa parte ng kanyang utak na hindi napinsala ng Unlimited Void. Ibig sabihin, ang pagkakaroon ni Sukuna ng isang Malevolent Shrine na may kakaibang anyo ay resulta ng pagbago niya sa mga elementong kailangan upang magamit ang kakayahan. Hindi siya makakapag-handsay na kadalasan niyang ginagamit sa pagbubukas ng Malevolent Shrine sapagkat putulan 2 niyang kaliwang kamay. At hindi din magagamit ni Sukuna ang kabuuan ng kanyang utak dahil napinsala ito sa laban niya kay Gojo. Sa madaling salita, ang Malevolent Shrine na ito ay ang hindi kompleto at buong anyo ng kanyang Domin Expansion. Sa kabila ng hindi pagiging buo at kompleto, napanatili ni Sukuna ang lakas at ang lawak ng kanyang Domin Expansion. Nagdulot ito para mapuno ng mga paghiwa ang malaking parte ng Shinjuku. Nawasak ang mga gusali, nabalot ng nadurog na bato at nagkaputol-putol ang lahat ng nasasakop ng Domin Expansion ni Sukuna. Kabilang sa mga ito ay ang mga uwak na Meimei na nagkalat sa kapaligiran para sa live streaming ng laban nila kay Sukuna. Kaya siguradong madami magpaparefund ng kanilang subscription sa OnlyFans account ng babaeng sorcerer. Lumipat ang kabanata sa isang flashback kung saan makikita natin ang mga sorcerers na pinag-uusapan ng gagawin nilang training para paghandaan ang laban nila kay Sukuna. Makikita dito si Hakari na nagsasabi na ang lahat ng gustong humamon sa King of Curses ay dapat bihasa sa paggamit ng reverse curse technique o anti-domin tactics. Medyo nasaktan ng feelings dito ni Maki kasi nga wala siyang mga ganitong kakayahan. Sinabi naman ni Hakari na hindi ang babae ang tinutukoy niya.
Sumagot si Choso sa paalala ni Hakari sa pagkasabi na sa tingin niya ay kaya nila ng kanyang kapatid na si Yuji ang paggamit sa reverse curse technique. Nagulat dito si Yuji. Hindi marunong ang ating bida sa paggamit ng reverse curse technique bago ang laban nila kay Sukuna. Kaya ang pagkagulat niya sa parting ito ay maaaring dulot ng kawalan niya pa ng kakayahan sa paggamit ng reverse curse technique noon. Tinanong ni Choso sila Yuta, Hakari at Choco kung papaano nila napapanumbalik ang kanilang dugo sa pamamagitan ng reverse curse technique. Sumagot si Yuta at Hakari sa pagsasabi na hindi nila sigurado pero kusa na lamang itong bumabalik kapag pinapagaling nila ang kanilang mga sarili. Ipinaliwanag naman ni Choco na binabago niya ang cursed energy para maging dugo. Ayon sa babaeng sorcerer, madaming tao marunong sa paggamit ng reverse curse technique pero kaunti lamang sa mga ito ang marunong sa pagpapagaling ng iba. Ang rason nito ay dahil minsan wala silang kasanayan sa paggamit at minsan naman ay dahil sa tumatanggi ang katawan ng kanilang mga pasyente sa pagpapagaling. Maraming karanasan si Choco na ang cursed energy ng kanyang mga target ay kinakontra ang kanyang reverse curse technique. At minsan, ang cursed energy ng mga pasyente ay hindi nakikipagtulungan sa kakayahan ni Choco. Kaya, masasabi ng babae na case-to-case basis ang pagiging matagumpay ng pagpapagaling niya sa kanyang mga pasyente. Ang paliwanag na ito ni Choco ay kahalintulad din ng nangyayari sa totoong buhay, sapagkat kapag nagkakaroon ng organ transplant ang isang pasyente, minsan itinuturing ng katawan na foreign object ang inilalagay na bagong parte, nagreresulta sa pag-atake ng immune system dito at pagtanggi ng katawan sa paggamit ng bagong organ. Sinabi ni Choso na pareho sila ng pagkakaintindi ni Choco. Ayon sa that painting, may kakayahan siyang gawing dugo ang kanyang cursed energy at ang abilidad na ito ay siguradong makukuha ni Yuji sa oras na kainin niya ang iba pang cursed womb death paintings. Bukod dito, tataglayin din ni Yuji ang isang katawan na akma para magamit ng kanyang mga curse technique na mamanahin niya mula sa mga death paintings. Kaya, hindi problema kanila Choso at Yuji ang paggamit ng reverse curse technique. Matatandaan na ang mga death paintings ay mayroong kakaibang blood manipulation technique. Halimbawa dyan ang pagkakaroon ng pakpak na eso, ang pagiging asido ng dugo ni Kichizu at ang pagpapatigas ni Choso sa kanyang dugo. Ang mga abilidad na ito ay hindi nila magagamit kung normal ang kanilang mga pisikalidad. Kaya, binibiyayaan din sila ng blood manipulation technique ng isang katawan na hindi pangkaraniwan. Maaaring ito ang nagpapaliwanag kaya nagbago ang kamay ni Yuji. Tumutugma ito sa kakayahang meron ang blood manipulation. Dinagdag ni Choso sa kanyang paliwanag ang isang suhestyon. Ito ang pagpare sa isang sorcerer na marunong sa paggamit ng reverse curse technique para sa kanilang switch training. Napatanong si Yuji kung ano ang switch training. Sakto namang lumipat ang pahina ng kabanata kay Wiwi na nagpapaliwanag sa kanyang curse technique. Ayon sa batang sorcerer, ang kanyang abilidad ay ang pagte-teleport ng kanyang mga target. Kapag kasama ng kahit na sino si Wiwi, kaya ng bata na dalhin sila sa lugar o taong minarkahan niya. Ang curse technique ni Wiwi ang isa sa pinakamaaasahan at pinakakapakipakinabang na kakayahan sa laban nila kay Sukuna. Kaya kapag nabuhay sila sa yugtong ito ng kwento, dapat ay ilibre ng mga kapwa niya sorcerer si Wiwi. Paliwanag pa ni Wiwi, ang kaluluwa at katawan ay dalawang magkahiwalay na entities at sa pamamagitan ng kanyang curse technique, magagawa ni Wiwi na may ipag-swap ang mga kaluluwa ng dalawang tao basta nakakuha siya ng permiso sa mga ito. Nag-react si Yuji sa narinig sapagkat naalala niya ang curse spirit na si Mahito na may kakayahang manipulahin ang kaluluwa para baguhin ang katawan ng tao. Tinanong ni Yuji kung magbabago din ba ang kanilang mga hitsura sa oras na pinagpalit ni Wiwi ang kanilang mga kaluluwa. Agad na sumagot ang batang sorcerer sa pagkasabi na hindi dapat mag-alala si Yuji sapagkat kaya ni Wiwi na palitan ng kaluluwa nang hindi pinapakailaman ng katawan. Ang tanong ni Yuji ang nagpapakita na isa siyang karakter na natututo sa kanyang mga pagkatalo at karanasan. Sapat na sa kanya ang laban nila ni Mahito para maintindihan ang konsepto ng kaluluwa at katawan. Maaaring humanga din si Kusakabe sa paraan ng pagtatanong ni Yuji, kaya pinuri ni Kusakabe ang ating bida sa pagkasabi na ang bilis ng pag-ulan ni Yuji bilang isang sorcerer ay nakakabilib. Kaya tinanong niya ang binata kung alam ba nito ang dahilan kung bakit mabilis ang kanyang paglakas. Medyo nagulat si Yuji sa tanong pero mistulang nagpanggap siya na hindi na bago sa kanya ang purihin at pagkatapos magyayabang pa sana sa pagkasabi na ipinanganak na talaga siyang mabilis matuto. Binara siya ni Kusakabe sa pagkasabi na kaya malakas si Yuji ay dahil kay Sukuna. Ayon sa sorcerer, ang mga bagay na paulit-ulit ginagawa ng kanilang katawan ay nagiging muscle memory. At noong nasa katawan pa ni Yuji ang King of Curses, gumamit ito ng mga curse technique kaya natandaan ng katawan ni Yuji kung paano isinasagawa ni Sukuna ang mga abilidad.
Ibig sabihin, kung nakakabisado ng katawan ni Yuji ang mga special grade techniques gaya ng shrine, siguradong kaya din ng katawan ng binata na matutunan ang cursed energy manipulation at ang pundasyon ng barrier techniques na tinatawag na simple domain. Kaya, makikipagpalit si Yuji ng kaluluwa kay Kusakabe. Pagkatapos ay paulit-ulit na gagamitin ni Kusakabe ang kanyang mga kakayahan habang nasa katawan ni Yuji ang kanyang kaluluwa. Ito ang nagpapaliwanag sa nakita nating training ng dalawa sa chapter 222 kung saan nagkapalit sila ng kaluluwa. Sinabi ni Wiwi na sa loob ng isang buwan, ang kakayahan niyang pagpalitin ng kaluluwa ay 2 beses lamang kada tao, kaya dapat ay tiyakin nila na tama ang pipiliin nilang kapares. Hindi ako sigurado kung back and forth lang ba ang ibig sabihin ni Wiwi sa 2 beses na pagpapalit ng kaluluwa, o kung sa loob ng isang buwan, kaya ni Wiwi na palipatin ng isang kaluluwa sa 2 magkaibang tao. Sapagkat kung ganito ang ibig niya sabihin, maaaring hindi lamang kay Kusabi nakipagpalit si Yuji, maaaring sa iba pang sorcerer, lalo na sa mga kasamahan niyang magaling sa paggamit ng reverse curse technique. Pwedeng nakipagpalit ng katawan si Yuji kay Yuta para matuto ang binata sa paggamit ng reverse curse technique. Ito ang dahilan kaya noong tinanong sila ni Sukuna sa chapter 250 kung paano sila lumakas, sinabi ni Yuta na nanduga sila. Ang kahulugan pala nito ay nandaya ang ating mga bida sa pamamagitan ng paglalaro ng kaluluwa ng tao. Bumalik ang kabanata sa kasalukuyan. Dito, makikita natin si Yuji Itadori na gumagamit ng New Shadow Style Simple Domain para hindi matamaan ang sure hit effect ng Domain Expansion ni Sukuna. Napuno ng napakalakas na hangin at mapangwasak na mga paghiwa ang kapaligiran ni Yuji. Sa kanyang harapan, makikita ang naglulutangang bato patungo sa nilalang na nilabas ng Malevolent Shrine ni Sukuna. Tiningnan ni Yuji ang Cursed Spirit at kanyang ipinagpalagay na hindi kompleto o tuluyang nabuo ang Domain Expansion, kaya naniniwala siyang merong opening ang kakayahan, kaya kailangan niya lamang tatagan ng kanyang katawan habang hinahanap ang kahinaan ng Malevolent Shrine. Tama si Yuji, ang pagiging matatag na lamang ang magagawa nila sa ngayon. Hindi nila pwedeng subukan na tumakbo palabas sa Domain Expansion sapagkat kasing laki ng Shibuya ang lawak ng epekto ng Malevolent Shrine. Higit pa dito, pinupulbos ng kakayahan ni Sukuna ang kahit na anong bagay na nasa lugar. Ganun pa man, ang babaeng sorcerer na si Maki Zenin ay hindi magawang mahanap ni Sukuna sa loob ng kanyang Domain Expansion sapagkat wala itong cursed energy sa katawan. Bukod dito, dahil sa mga pinsala at kalagayan ni Sukuna, hindi niya kayang panatilihin ng matagal ang kanyang Malevolent Shrine at magagamit niya lamang ito sa loob ng 99 na segundo. Pinaglalabanan ng lahat ng sorcerers na apektado ng kakayahan ang napakalakas na Domain Expansion. Makikita natin si Yuji na hindi nasusugatan o natatamaan ng mga nagliliparang bato. Resulta ito ng simple domain. Pero, hindi lamang siyang gumagawa nito sapagkat sila Choso at Ino na nasa lugar din ay mistulang gumagamit ng simple domain sapagkat may barrier na parang pumoprotekta sa kanila. Nangangahulugan ito na noong nagtraining sila sa loob ng isang buwan, nakipagpalit din sila ng kaluluwa sa mga kaibigan nilang marunong sa paggamit ng simple domain. Tumulong sa dalawa na maggamit ng kakayahan. Ang tanging sorcerer na kasalukuyang nakatayo pa rin at lumalaban kay Sukuna na hindi makakagamit ng simple domain ay si Maki Zenin. Ngunit sa isang nakakagulat na pangyayari, pumasok si Miwa sa loob ng Malevolent Shrine upang protektahan si Maki gamit ang kanyang simple domain. Ibig sabihin, alam nila na kahit hindi mahanap ni Sukuna si Maki sa loob ng kanyang Domain Expansion, mapipinsala pa rin ito ng epekto ng Malevolent Shrine, bilang inaatake ng kakayahan ang lahat ng bagay na makikita sa loob. Ang simple domain ni Miwa ay gumagana lamang habang nakatungtong ang dalawa niyang paa sa lupa, kaya maaaring nakayakap sa kanya si Maki para hindi liparin ng babae ng malakas na hangin. Maaaring dahil si Yuji ang pinakamalapit sa lugar kung saan binuksan ni Sukuna ang kanyang Domain Expansion, unang bumigay at nawasak ang simple domain ng ating bida, kaya tumama sa kanya ang sandamakmak na paghiwang meron ng Malevolent Shrine. Tumalsik din siya dahil sa matinding pwersa at naputol ang kaliwa niyang paa. Ngunit, gamit ang kanyang blood manipulation technique, nagawa ni Yuji na makuha ang kanyang naputol na paa at maidugtong muli ito sa kanyang binti. Ang kakayahang ipinamalas ni Yuji ay nagawa na ni Choso sa laban niya kay Kenjaku. Napaghiwalay din ng death painting ang kanyang braso at napagdugtong muli gamit ang dugo. Isa ito sa mga abilidad na binanggit ko sa inyo noon sa aking teorya na pwedeng makuha ni Yuji. Sinubukan ni Yuji na tumayo. Napansin niyang tumigil na ang malakas na hangin at mga paghiwa dulot ng Malevolent Shrine. Tumingala siya upang tingnan si Sukuna at nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita sapagkat si Sukuna ay nagbigkas ng mga katagang Furnace Open.
kasabay ng paglabas ng apoy sa pagitan ng kanyang dalawang kanang kamay. Unang ginamit ni Zuko na ang kakayahang ito sa chapter 115 noong kinalaban niya ang cursed spirit na si Jogo. Sa labang ito, hindi pinakita ng kabanata ang salitang furnace, kaya ngayon lamang ibinunyag ng kwento ang buong pangalan ng abilidad bago ang salitang open. Nakakapangilabot ang furnace sapagkat ang abilidad na ito ay ang kakayahang tumalo sa dalawang malakas na nilalang sa istorya. Una ay si Jogo na nagawa ni Zuko na nasunugin kahit ang kapangyarihan ng cursed spirit ay umiikot sa paggamit ng apoy. At ang pangalawa ay si Mahoraga na napulbos ni Zuko na matapos niyang patamaan ito ng isang palasong gawa sa apoy. Ibig sabihin lamang nito, nasa matinding alanganing sitwasyon ng ating mga bida sapagkat sa pagkakataong ito, hindi na lamang paghiwa o pagputol ng dismantle ni Zuko na ang kailangan nilang isipin. Dapat din nilang alalahanin kung gaano kalawak ang kakayahan ni Zuko na sa paggamit ng apoy at anong mga atake ang kaya niyang bitawan gamit ng elemento. Hindi na uubusan ng King of Forces ng alas sa kanyang mga kamay. Palagi siyang may kasagutan sa kahit na anong sitwasyong ibinabato sa kanya ng kanyang mga kalaban. Habang ang ating mga bida naman ay dumadating na sa kanilang mga limitasyon. Sa palagay niyo mga idol, paano lalabanan nila Yuji ang kakayahan ni Zuko na sa paggamit ng apoy? Interesado akong malaman yan at gusto kong mabasa ang inyong mga opinyon sa comment section para mapag-usapan natin ito bago dumating ang susunod na kabanata ng kwento. Shoutout muna kanila, Eliazar Paez, Jay Celso, Mark Caida, pati na rin kanila Rads TV Official, Gilix Samonte, Joseph Casinillo. Ito po ang full chapter review ng chapter 258 ang Jujutsu Kaisen. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag, ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si JE, hanggang sa muli!